I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take. So napansin yung dugtungan mga boss, so ang liit, so yan, bali isang dangkal lang yan mga boss, o mahigit nasa 6 to 7 inches lang mga boss. So ang liit ng overlap, wala pa rin yan sa standard mga boss. So ito pang napansin ko mga boss, yung distansya ng bakal, yan yung spacing niya mga boss. So ang liit dito, tapos sa itaas is malaki yung buka. So mas maganda mga boss, maiwasan natin yan para yung puwersa ng ating slab is 100% mga boss. Dapat almost the same yung kanyang distansya. Dapat nandito yan sa gitna o mahigit sa gitna. So katulad nito mga boss, yung iba nga is lumagpas sa beam, yung iba is nasa gitna, para malakas yung kapit niya sa beam, para yung slab natin ay matibay. So mas maganda mga boss, sabay yung buhos natin sa beam at saka slab. So ang tawag niyan is monolithic. So mas maganda mga boss, monolithic yung ating pagbubuhos. So ito yung gamit nila, so 12mm yung gamit nilang bakal. So yung sa itaas naman is support lang yun, so gamit nila is 10mm. So mga boss, mas maganda monolithic, hindi pa nabuhusan yung kabilang beam. So mas magandang mabuhusan lahat ng beam. So ito pa mga napansin ko mga boss, so itong beam na to sobrang luwang sa ilalim mga boss. Bali ang kapal ng beam na to, distansya ko nasa mga 5 inches mga sir, yan 5 to 4 inches lamang mga sir. So ang liit nito mga sir, luwang sa ilalim, so maluwang sa ilalim mga sir. So ito yung PVC, titest natin yan. So yan, so sobrang luwang sa ilalim mga sir. Ayan mga sir, so plywood po yung nasa ilalim. So magkasing pareho lang sa bakal yung luwang at saka taas ng bakal, at hindi pa nasa gitna yung bakal mo. So sobrang luwang dito sa gilid, dapat nasa gitna yung bakal ng yung biga. So ito pa napansin ko mga boss, so ito lang yung nakataling alambre. So yung iba ay hindi nila tinalian. Okay din naman kasi nakapatong yung ating slab sa beam, so mas maganda pa rin talian natin yan. Ito pa napansin ko mga sir, yung mga bend nya, so okay naman dito nakabend, is nasa gitna naman yung bend, so okay lang at mataas, at nakapatong pa ito sa biga yung bakal mga sir. So okay yan mga sir. Itong unlike sa dito sa kabila ay nasa ilalim ng biga. So mas maganda nito mga sir, yung bend na to is naka vertical position, hindi naka horizontal. Dapat papunta sa ilalim yung point ng bend. So yan mga sir, so hindi pa nabuhusan lahat. So yung sa kabila ay wala pa. So yan, nabuhusan na yan dyan. So mas maganda monolithic pa rin yung ating pagbubuhos nito, kasi dapat nilalagyan ito ng spacer o tinatali ito sa bakal. Yan, tinatali yan sa bakal, kasi pag tinanggal yung forma mga boss, makikita yung PVC sa ilalim. So lilitaw yung PVC. So mas maganda tinatali yan sa bakal o nilalagyan yan ng spacer. Ito na mga boss, naglalagay na sila ng mga plywood mga boss. So yung mga beam na yan mga boss, napansin nyo ay buo nang nabuhusan. So yan, so pero advice ko sa inyo mga boss, pag nag-slab kayo, dapat monolithic yung buhos nyo. Monolithic, ibig sabihin ng monolithic ay buo yung buhusan. So hindi pwede nauna yung beam, so dapat sabay ang buhusan nito. So dapat sabay buhusan yung beam at saka slab. So yan yung monolithic, yan yung mga advice ng mga engineer mga boss, monolithic yung pagbubuhos. Pero depende na yan sa mga gumagawa mga boss. So dito sa kanila yung ginawa nila ay naglalagay sila ng mga dowel sa beam mga boss. Yan, so yan yung abang sa second floor mga boss para sa slab. At yung gamit nilang plywood mga boss ay 1/4. So manipis lang, pero dapat magdahan-dahan kang mag-apak nito mga boss, at baka mabutas ito kasi 1/4 lang yung kapal ng plywood. Pero mas maganda. So pansinin niyo yung guhit na pula na yan. So may taong naglalakad, dala-dala yung wheelbarrow na may halo, siguro sa vibration, kaya yun nag-react yung mga support, at maya-maya
gumuho yung mga support sa ilalim. So bakit nga ba nangyari ito? So sa sobrang bigat ng karga sa itaas mga boss, tapos nakaslan pa yung mga support. So balik muna tayo. So sa bandang dito nakaslan yung mga support. So double story shattering. So sa baba naman is nakaslan din. Napansin yung kahoy ay putol, hindi mula sa lupa hanggang sa itaas. So bali dinugtong nila ang kahoy, kaya diyan nagsimula yung paggalaw ng mga porma. Ganyan. So diyan nagsimula mga boss. So balik natin mga boss. So tingnan niyo naman. So nakaislan na ito sa hindi pa ito gumuho mga boss. So sa bandang ito nakaislan na po itong mga forms na to sa hindi pa gumuguho. So ganyan. So diyan nagsimula yung paggalaw ng mga forma. So dito naman itong mga bilog na mga berde na to ay kulang sa height yung mga kahoy. So kaya ginawa nila is pinagdugtong nila at yung iba ay pinatong sa isang hollow block. Ganyan. So big mistake po yan mga boss. So yung mga bilog na yan ay mga weak yan o walang puwersa yan dyan banda. So kailangan talaga tayo may structural design tayo mga boss. Habang basa pa yung concrete mga boss, hindi niya pa kaya buhatin yung sarili niya. So nagre-rely siya sa mga support natin nilalagay sa ibaba. Kaya dapat nasa standard yung ating mga support sa ilalim mga boss. So para maiwasan natin yung pagguho mga boss katulad nito. So next itong mga naka-slant na mga poste. So dapat ito naka-vertical. So vertical at horizontal lang yung dapat natin. So yung naka-slant na mga poste na yan ay bawal pa rin yan o hindi yan dapat nila ginaganyan. Kasi pag naka-slant mga boss, mabilis gagalaw yung poste o yung porma sa ilalim mga boss. At saka dito naman sa ilalim mga boss, yan, kita nyo yan. Yan, yung maikli lang yung mga kahoy. Yan. So, ang ginawa nila is dinugtungan nila ng block baron. So, ganyan. Ginawa lang bricks o stone block. Ganyan. So, kaya yan. So, pag gumalaw yung poste, mas maganda kasi yan mga boss. Nakabaon kunti yung vertical na poste natin. So, dapat nakabaon ito sa lupa. Yan. So next is, so balik lang natin ng konti. So next is itong mga reinforcement bar mga boss. Yan. So mali ito mga boss. So napansin nyo yan na puto lahat yung dugtungan mga boss. So hindi dapat ginaganyan mga boss. Dapat alternate yung pagkadugtong nito mga boss. Ganyan. So katulad dito sa kabila oh. So ganito dapat ang ginawa nila. Hindi puto lahat yung dugtungan. So balik natin mga boss. Ganyan. So next is yung sa nito mga boss, yung distansya ng column. So diyan okay lang yan, maliit. So dito is sobrang luwag. So dapat may poste ka dito sa gitna na ilagay. Tapos ibabaw may beam ka sa gilid. So sobrang luwag kasi mga boss, kaya ayun, bumagsak. At sobrang taas pa yung distansya.